Tag-init na naman sa Philippines at talaga naman pag ganitong tag-init ay napakasarap magtampisaw sa mga ganito kasasarap na lugar. Napakalino ng tubig at napakagandang tanawin. Nasa 15 minutes mula sa kanto ng Kumon sa Infanta Quezon ay minutor ko hanggang dito sa makarating tayo dito sa General Nakar. Napakagandang bayan, napakalinis, napaka greeny pa kasi mas marami dito yung mga kagubatan kumpara sa Kabayanan. At kakaliwa ka lang, paglampas mo ng arko ng General Nakar ay kakaliwa ka dito papunta sa Barangay Minahan, Minahan Norte. At ngayon nga ay nandito na ako sa gate ng isa sa pinakamagandang pasyalan dito. Magkano? Naiya ka? Ha? 10 pesos para sa parking. Ang mabayad lang ay yung parking ng motor. Okay. Tapos walang entrance doon sa sa mga langoyan. Out sa mga bata, sila yung nagbabantay dito sa entrance para pagpasok mo dito is walang yung motor ay may bayad para sa parking tapos wala namang bayad doon sa mga langoyan. And guys, narito pa lang ako sa bungad, wala pa ako doon sa may pinagpaparkingan kasi nandun pa yung parkingan. Meron na mga nagpipiknik dito sa sa may tabi. Yung banda rito is pwede ka na ritong mag langoy-langoy kasi mas maganda na rin yung tubig, malinaw na. Kaya sa mga gustong pumunta rito is pwede kayo kahit kung mapapagodin kayo dito lang sa bungad, mas maganda na. Yan, tara, diretso pa tayo dun sa unahan, titingnan natin kung gaano kaganda. Ayun guys, at narito na ako ngayon sa Minahan at nandito na ako sa parking. Dito pa lang sa bungad is marami na yung mga naglalangoy. Kung makikita natin may mga cottage sila dito at pwede natin rentahan to kung gusto natin na maganda yung cottage natin. And gagaling pa lang sa tag-ulan kaya dito is matubig pa. Pero pagka yung medyo matagal na yung tag-init is na uubusan na ng tubig dito. Kaya dun sa mas ilaya pa nito yung maganda talaga. Kaya pupuntahan natin yung mas ilaya pa nito at titingnan natin kung gaano kaganda. Free lang po dito, walang bayad. Ang babayaran mo lang talaga dito is yung parking ng motor. Bali dito naman is na safe yung motor natin kahit iwanan natin na maghapon. Bali babayaran lang natin ng parking. So tara na, puntahan na natin yung bandang ilaya ng place na to kung gaano kaganda. Tara, let's go! So ito na yung guys, yung bandang kanan. Nandun sa unahan, titingnan natin kung gaano kaganda. Dito pwede na rin kayong mag-set up ng camp para medyo malilong. Unang napansin ko ngayon guys ay wala talagang mga basura ngayon. Dati kasi dito nung last year ay napakarami ng basura dito sa part na to. Tapos ito yung magandang languyan dito, napakalino ng tubig. Tsaka talagang napaka-fresh. Gustong mag-date sa February 14, ito yung maganda rin na datean or pwede kayong mag-camping dito ng pamilya or ng mga tropa dito guys. Yan, papunta tayo dun sa itaas nitong malawak na damuhan na maganda. Ito, nung nakaraang taon nasira din to kasi ginawa nilang parang mudslide ng mga nagpupunta rito. Kasi tuwan-tuwa sila dito, maganda itong gawing mudslide. Kaya lang, ang problema, nasira yung magandang damuhan. Medyo hingal ako kasi medyo mataas talaga akyatin. Hindi na tayo sanay umakyat ng bundok. Ayan, malapit na ako dito sa taas. Ayan. Ang maganda rito guys, pag ganitong panahon nakagagaling sa ulan is mag-green pa itong malawak na grass na to. Carabao grass ito guys. So ayan, dito na ako sa taas. Ganito yung makikita natin dito sa taas. Pantay. Hindi ko alam kung anong structure ito dati. Kasi semento to. Ayan, bandar gito. Tapos itong ibaba. I think palagay ko ito is dam. Dam ito noon, kaya ito yung parang pabagsakan ng tubig. Ayan, medyo mataas. Tapos kita natin yung mga malawak na niyugan sa mga bundok. Tapos dito sa baba na yan, diyan magandang mag set up ng camping. Pero dito maganda rin sa part na to. Kaya lang ang disadvantage nga lang dito ay medyo mahangin. Unlike doon na medyo cover tayo ng hangin, pag doon tayo sa bandang yun nag set up ng mga tent, tapos medyo malapit tayo sa tubig. Ayun, dito guys, maganda rin dito yung mga bata na dalayin kasi ang ganda rin dito maglaro. Ayan oh, magpagulong-gulong ka din pababa. Yan, sana lang ngayon walang gumawa ng mudslide dito para hindi masira itong magandang damuhan na to ngayon. Ngayon guys, pababa na ako at pupunta naman tayo dun sa bandang part na kaliwa. Doon magaganda yung mga languyan naman kasi malalalim talaga.
alam ko marami ngayon yung mga naliligo ngayon. Kaya tara, tingnan natin. Load ko na. Aba. Sama kayo sa vlog. Dali kayo, hali kayo. Taga saan kayo? Taga saan? Doon na ako. Taga dito lang kayo? Ay di lagi-lagi kayo dito. Hindi po, minsan lang. Minsan lang. Maganda rito maglangoy pag maulan, han eh. Taga din kayo sa Minahan na. Huwag po nang madami, wala po pasok. Lingguhan eh. Tayo dun. Nagsama na yung mga bata sa akin. Gusto daw nilang makita sa vlog. Sila po is mga local lang, mga taga dito lang yan. Papunta na tayo doon. Shoutout dito sa mga bata na ito. Ipapalo daw nila ako. Papaluin ko kayo pag di nyo ako pinalo ha. Sige. Ito na guys yung kaliwa na part ng Minahan. Ayan. Napakalakas ng agos pa ngayon kasi kagagaling pa sa tag-ulan. Ayan, may nagpapa-shoutout. Refreshing. Pwede tayo dito mag-set up ng mga camp. Yun nga lang guys talaga, pagka yung mga basura natin is huwag nating iiwanan dito sa part na to. Ayan. I think ito na yung pinakamalalim. Hindi ko lang sure kung mas malalim dun sa mas ilayan na part. Mamaya titingnan natin. Tapos ayan, napakalino ng tubig oh. Star clear. Hindi ko lang alam guys kung naririnig yung boses ko, pero sana naman naririnig naman. Ayun yung mga bata natin kasama kanina oh, magtatalon sila kasi pwede kayong tumalon mula doon sa may banda na yon. Pagtalon mo is okay lang kasi malalim naman. Lampos yung ayan, yung tumatalon ng mga bata oh. Sa delikado kasi yung mga bato is hindi siya madulas. Wala siyang lumot-lumot. Malalim yung lango yan guys, malinaw talaga. Ito, pinagtulungan na to ng mga locals na harangan dito ng bato para yung tubig is ma-stop siya. Tapos mas lumalim. Ayan. Talon kayo, talon. Gaano kalalim? Lampos kayo? Lampos? Lampos kayo? Lampos tao? Mga bata lampos, hindi ko lang alam pag matanda kung lampos sila. Ayan, medyo malalim guys. Tapos doon sila tumatalon, no. Ingat lang kayo pag talon at baka sumangat kayo. Medyo marami ding naliligo ngayon dito. Tapos doon sa Ilaya pa, marami pa rin naglalangoy doon. Ngayon naman guys, is pupunta pa tayo doon sa mas ilayang part pa ng sapa na to. Ayan, ganito yung mga madadaanan natin dito guys, mga niyugan, mga part na probinsya talaga. So tara, tingnan natin kung ano yung meron doon sa Ilaya nito. Ayun guys, after ng 1 minute na paglalakad natin, ay ito na, nakarating na tayo dito. Nandito yung mga bata oh. Ayan, nauna na sila. Tapos nakakataka dito kasi para siyang may buhangin. Para siyang buhangin na bato. Ayan. Ito yung ilalim. Nakakataka guys kasi nasa ilayan na ito ng sapa. Ganito pa din. Tapos napakalinaw. Gano'ng kalalim yung gitna kuya? Lampos? Lampos tao? Hindi. Hanggang dibdib. Dito sa part na to siguro malalim ano. Malalim lampos din. Kaya kahit tumalon doon, hindi siya hindi ganun kadelikado. Lalo pag bata yung mga tatalon. Mga taga saan kayo kuya? Mga taga Panukulan. Panukulan. Mga estudyante kayo dito. Taga Bungliw ako eh. Magkakababayan lang tayo. Ito guys, mga taga doon sa may amin. Yan, mga dadayo din sila dito. Hello. May mga dalang red horse ah. Pauwi na ako. Hindi ko talaga plano maglangoy kasi wala akong kasama. Baka lamigin ako, wala akong kasama. Yan, so makita natin dito sa pardahan, marami na yung mga sasakyan na nakaparada.
Tapos ang maganda rito, safe talaga yung mga motor natin dito. Open to kahit taga saan kayo, kahit sa ibang lugar, taga Manila or saan mang lugar, maraming pumupunta rito mga riders na open po ito sa public, walang bayad at pay parking lang po yung babayaran natin. Maraming salamat guys and God bless sa inyong lahat.